Hello, what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. For today's video nga pala mga ka-lifestyle, pag-usapan po natin yung last video na in-upload po natin na singit po natin si Tala, na nabanggit din natin doon na ayun, suspendido si Tala, no? So, pag-usapan po natin yon, kung bakit ko nasabi yon, kung kanino nanggaling, no? Kailan, bakit, ano. So, pero bagong lahat mga ka-lifestyle, I know yung mga viewers natin, subscriber natin, matatalino yan. Kahit meron man tayong mga misinformation na nare-release sa kanila, in the end of the day, maintindihan din nila yon, ano. And then, ako naman, kung napapansin nyo mga ka-lifestyle, kahit nga yung mga videos ko na ina-upload, hindi ko na talaga ini-edit yan, no. Basta lang ako upload. And then yung yung information na share ko talaga sa inyo about kay Tala is hindi po talaga sa akin totally nanggaling. May nag-send lang sa akin through Messenger, no. Ako naman, nakita ko naman doon, and I think yung picture na yon is medyo hindi ka panipaniwalang edited, no. Nakalagay po talaga doon yung status is suspended. So that's why and then nagkataon din na medyo may problema. Kung napapansin niyo, 'di ba? Medyo may problema din si Tala until now, no. Yung mga nagre-reloan hindi kaagad nakakapag-reloan, no. Kumbaga napepending. So napag-isipan ko baka na-suspended to kasi merong mga violation ginawa. Ganun pa man mga ka-lifestyle, ay apology once again, ano, kasi hindi na kagad ako nag-follow up research, no. So sa in that particular message or photos na sinend sa akin, that's why nirelay ko kagad. Kaya nga nasabi ko sa inyo, ako minsan napapagod na rin akong mag-edit. That's why kung ano na lang yung kinahinat na ng video ko, ina-upload ko na kaagad. Then nagre-relay lang ako sa isang message, hindi na kaagad ako nagpa-follow up. So yun yung kadalasang mali ko. Ganun pa man mga lifestyle, like what I've said sa inyo before, isa rin akong biktima ng online dating application. I mean harassment, no. Kaya alam ko yung pakiramdam nyo dahil experience ko yan dati, and hindi ko na gugustuhin na ma-experience nyo pa yung ganon. In fact, meron nga mga times na yung mga biktima, kung ano-ano lang yung naiisip, no. Minsan nagko-commit na ng suicide whatsoever. So ganun-ganun yung mga scenario, ganun-ganun yung mga posibleng problemang kaharapin, ano, pag nagka-problema tayo sa mga online dating application. Kaya ako nagre-relay na lang talaga ako minsan sa mga message, sa mga comments ng mga biktima ng online dating application. Hindi na talaga ako totally nangangalaykay pa ng mga enough na information na para ma-share sa inyo. Most of the time sa mga comment lang, doon lang po talaga ako nagre-relay, no. Binabasa ko lang ng maigi, and then pinag-aaralan, yun lang talaga. Nagkakamali lang tayo minsan kasi nga yung sineshare sa atin is misinformation din. So yun yung gusto kong iparating sa inyo, ano. So again, I apology kung meron man tayong mga misinformation na i-share sa inyo, pero ganun pa man, isa lang po talaga yung hangarin ko, no. Isa lang talaga yung hikain ko, no, ma-share or makapagbigay ng makapagpagaan, makapagbigay ng mga makapagbigay ng what do you call that one, makapagbigay ng information na makakatulong talaga sa mga biktima ng online dating application, especially yung mga depressed na, nagkakaroon ng anxiety, hindi na talaga nila alam yung gagawin, no. Kasi gaya nga nasabi ko, once upon a time, medyo nandiyan din tayo sa katayuan nyo ngayon. So ngayon nakamove na tayo. So lahat ng mga ginawa ko dati or mga na-research ko kung paano i-handle yung stress,
as much as possible, i-share ko talaga sa inyo. Yun talaga yung pinaka-goal natin sa channel na to. So again, alam ko, yung mga subscriber natin, mga viewers natin, matatalino yan, no? Kung meron man tayong mga misinformation na i-share, alam ko, hindi kagad yan sila basta-basta maniniwala, no? In their own, in their own, what do you call that one? Syempre magre-research din yan sila, no? Hindi din yan sila magre-rely agad sa mga content creator na nag-share ng mga information, ano? So again, I know in the end of the day, iisa lang tayo ng hangarin, ano? Makatulong especially dun sa mga biktima talaga ng online dating application. I know marami mga nagpapanggap dyan din na biktima sila, pero hindi naman talaga, no? Makapag-gain lang ng mga gusto nila, no? So ako, like what I've said before, naging biktima tayo, kaya alam ko talaga yung mga na-experience ngayon kung gaano kasakit. Ganun pa man, laban lang tayo. Problema lang yan, walang problemang binigay ng Diyos na hindi natin kaya, no? Kayang-kaya po natin yan. Kapit lang po tayo, laban lang po tayo. So again, kung meron man tayong mga misinformation na i-share, pasensya na kayo, tao lang po tayo, nagkakamali din tayo. Minsan nga lang talaga nagre-rely lang tayo sa isang information, hindi na natin kagad masyadong kinakalaykay. So ganun pa man, I accept my pagkakamali, no? I hope in the future mas maganda po talaga, mag-research, no? Yung para wala nang medyo anong tawag doon, wala nang masyadong mga negative comments, hatred sa mga information na i-share natin. So again, kahit suspended or hindi suspended, no, as long as pag sinabing online dating application, meron talagang mga mali, no? Wala po talagang mga online dating application na perfect, no? Meron din kahit paano na mga mali, no? Pero hindi natin sila atakehin sa ganun, ano? So once na naka-receive ka na again ng mga hindi magagandang mga treatment galing sa mga online dating application, of course kailangan din po natin protektahan yung ating sarili, no? Hindi naman porket na kapag malaki yung loan natin sa kanila, pwede na nilang gawin lahat, apak-apakan yung pagkatao natin. Mali din po yun, mga ka-lifestyle, ano? So meron din po tayong karapatan as a borrowers. Ngayon, kung hindi ka naman totally hinaharas, maganda naman yung pakikitungo sa inyo, ayusin na lang din natin yung pakikitungo natin sa kanila, no? Kung hindi ka naman totally tinatakot, pinagbabantaan, tinatawagan yung contacts mo, mas maganda kung ayusin na lang natin, no, yung pakikisama natin. Para alam ko kasi yung ibang online dating application, kahit pa paano, malaki talaga rin yung naitutulong, no? Malaki rin yung naitutulong kasi ito lang talaga yung mga kahit madaling takbuhan, ano? Hindi man ganun kalaki yung mga first loan, pero malaki pa rin talaga para sa karamihan. So yun lang, mga ka-lifestyle, share ko lang sa inyo. And then ayun lang, peace.